Duplex na 10,000 monthly amortization kay Pag-ibig. Located na sa Tansa, Cavite, kaya napaka-accessible lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa Manila. And perfect for your growing family. Check nyo na po ito. Magandang araw. Nasa likod ko po ang mga duplex unit na itatayo po natin sa Barangay Hulugan, Biwas, Tansa, Cavite. Ito po ay itatayo malapit lamang po sa likod ng SM Tansa. Kaya napaka-accessible po ng lugar po na ito, lalo po kung kayo po ay nagtatrabaho sa Manila. Pero bago po natin ito i-house tour, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel para maging updated po kayo whenever na mag-upload po kami ng mga bago po naming house tour na baka po magustuhan po ninyo. Kami din po ay nasa Facebook, so please click like at the same time follow para maging updated po kayo sa aming mga postings. Ako po si Carlo Felices, together with my team sa likod po ng camera, and welcome po kayo to another Your Homes house tour. Ang ating duplex po dito, meron po siyang lot area na 58 square meter kaya napakalaki at meron na po kayong parking space. At the same time, meron po kayong floor area na 45.5 kaya marami po kayong magagamit sa space niyo at kompleto po ito. Meron po tayong provision for 2 to 3 bedroom dito, depende po sa pagkakadesign niyo ng bahay. Meron po tayong 1 toilet and bath, 1 dining area, 1 kitchen area. At the same time, meron po tayong utility or yung laundry area po natin. And katulad po na sinabi ko kanina, yung parking space po natin. So ano pang hinihintay natin? Tignan po natin ang unit. So dito po sa side po na to, mapapansin po natin, ito po ang ating parking space. No? Kasyang-kasya po ito kahit kayo po ay nakaban. Dahil tayo po ay naka-duplex unit, palagi po siyang may space. Kahit po inner ang makuha nating unit, meron pa talaga siya tayong makukuha na space para dito. E mapansin po natin, sa gilid po ng bahay, well ventilated po yan kasi meron pa rin po tayong mga bintana rito. And yun na rin po yung access po natin doon sa side po na yon. Tignan na siguro po natin to. Ito po ang access po natin para sa ating laundry area or yung utility area po natin. Mapansin po natin, napakalaki. Mamaya daanan po natin yan dito sa loob. Pasukin po natin ang loob. Bago po natin ito pasukin, mapapansin nyo po, ito po yung pagkakadesign po ng bahay. So at the same time po, pagkakaiba lamang po nito sa itatayo po natin doon sa Tansa, pag ganun lang po yung bubong. Mas paharap lang po. Nakikita po niya dyan sa picture. Tara, tignan po natin ang kanilang actual turnover unit. So dito po sa harapan po ng bahay, meron po silang allocated na mga 1.5 meters. Kaya meron po kayong space para maglagay po kayo ng pocket garden or kung ano po yung idea na pwede nyo gawin dito. Dito na rin po nakalagay ang ating, pansin nyo, may bintana po dito. Steel na rin po yung bintana natin. Meron na rin po yung grills para sa first protection po natin. Pero in case po gusto nyo papalitan po ng sliding window, pwede naman po yan. So pasukin po natin ang loob. Pagkapasok po natin sa loob, hardwood na din po itong ating pintuan. And at the same time, nandito po yung ating space for the living area. So dito po sa living area, mapapansin po natin, kompleto na po ang ating socket dito. Ayan. Pero bago po tayo mag-proceed, ang ating turnover po dito ay bare. Pero po, finish na po, no? Yung pagkaka-cement po natin dito sa floor, dito sa ating mga walls, and at the same time, ito po sa ceiling. So, ayan po, ito po ang ating space for the living area. Mamaya po, pakita po namin sa inyo yung mga idea na pwede nyo pong gawin kapag meron na pong BEC yung bahay. So, dito po, pwede nyo pong lagyan dito ng cabinet po ninyo para po mas magamit nyo po yung space mo na ito na yung ilalim ng hagdanan, or dito nyo po i-wall mount po yung inyong TV. Marami po kayong pwedeng paggamitan po ng space na to. And then, dito po sa side po na to, ang kanilang dining area. So, pwede po kayong maglagay po dito ng table na 4-seater or kahit 6-seater po. Kasya naman po dito kasi malaki-laki po yung ating space. Dito po sila naglagay ng kanilang kitchen countertop. Nakatiles na po ito at meron na po siyang stainless na sink. And at the same time, makapapansin nyo po, may saksakan na po dito para po sa ating mga rice cooker o yung mga kitchen appliances po natin. So, ito po yung ginawa po nila dito sa side po na to. So, dito po, katabi po ng ating kitchen countertop. Ito na po yung kaninang binabanggit natin na access natin sa ating service area. Nadaanan na po natin to kanina, pero ito po yung itsura niya pag galing po tayo dyan sa loob ng bahay. So, ayan po. Dito po sa side po na to ang kanilang
toilet and bath. Ito na po ang pagkaka-turnover niya. May tiles na po ito, may lavatory, at saka may toilet na rin po ito. So, dito mapapansin nyo po, naka-ready na po yung shower po dito. Sa turnover, mayroon po yan. And, may ventilation na po rin tayo dito sa side po na to. So, ito na po, ang pagkagawa nyo na lang po dito, ipapafinish nyo na lang po, and ipapapinturahan, okay na po itong gamitin. Naka-PVC type din po tayo na plastic dito po sa pintuan po natin. So, tara, tingnan naman po natin ang second floor. Before tayo umakyat, mapapansin po natin na tatlong step po ng ating hagdanan ay concrete, and at the same time, wooden na po yung pagkakagawa po ng ating mga railing at saka steps po natin pagkatapos po ng tatlong steps sa concrete. So, ito po, onting masilya at varnish na lang po ito, magmumukha po itong klase at napakaganda. At malaki pa po yung space paakyat. Tara! Kaya yan, napakalaki talaga ng space dito, kaya hindi po kayo mahihirapan sa pag-akyat sa hagdanan. So dito po, pag-akit natin, bubungad po sa atin ng space na pwede po natin gamitin for 2 to 3 bedroom. Dito po kasi sa side po na to, pwede na po dito ang isa. And kung mapapansin nyo, may naka-ready na po dito ang socket din. Para sa saksakan, para sa bedroom po na ito. Kung mapapansin din po natin, ito po, may protection na rin po tayo dito sa side po na to. Kasama po to sa turnover. So dito naman po sa side po na ito, pwede pa pong pangalawang bedroom. May socket na rin po dito at ito po, may bintana po sa side po na ito. And then, yung pangatlong bedroom, pwede po sa side po na ito. And po siya, may nakaredy rin pong socket dito. At may sarili din po siyang bintana. So, kung mapapansin nyo po, finish po ang ating mga walls at marami po kayong pwedeng gawing idea dyan. And, gagawin nyo na lang po siya ng kisame. Magiging maganda na po yung space nito. Marami po kayong pwedeng gawin sa area. And bibigyan po namin kayo ng idea kung ano po yung mga pwede nyong gawin or mga design na pwede nyong gawin sa bahay nyo. At magugustuhan nyo po yung papakita po namin sa inyo. Tara, tignan po natin ang kanilang model unit. So yan. Ganun pa rin naman po yung sa labas po ng ating model unit. May space pa rin po siya dito sa harapan. At the same time, may parking space pa rin po tayo dyan. So tara, pasukin po natin ang bahay. So ayan. Pagkapasok po natin, bubungad po sa atin ang space natin for the living area. And makikita nyo po yung kagandahan po ng idea na ginawa po nila dito sa unit. Dito po sa side po na to, naglalagay sila ng wallpaper. Oh. Nagmukha siyang classy yung itsura niya. At the same time, dito po nila nilagay yung kanilang couch. And dito po sa side, naglagay sila ng table. Ito po, ang ginawa nila, dito po nila sa ilalim ng hagdan nilagay po ang kanilang TV. So, in case po, no, kung gusto niyo pong bigyan po na ito ng idea, pwede naman po itong lagyan ng cabinet and then dito niyo po ilagay yung TV para po medyo mas malapit at medyo visible po yung ating TV. So, dito po yung ating living area. Dito naman po sa side po na to, ang kanilang dining area. Naglagay po sila dito ng 4-seater po na round table and medyo mas natipid pa po yung space na to. And at the same time, naglagay sila dito ng isa pang counter na may cabinet po sa baba para pwede pong paglagyan ng mga gamit. So, mga kitchen utensils or kitchen appliances, pwede po yan dito. Yung rice cooker nga po dito, pwede na. So, dito po sa side po na to, naglagay sila ng refrigerator. And talagang na-maximize po nila yung space nila sa kanilang kitchen. At naglagay lang po sila ng mga pin light dito para po yung inyong ilaw ay napaka-warm lang po. At magaan lang po sa mata. Dito po sa side po na to, naggumawa po sila ng kitchen countertop. So, dito po kanilang hugasan. And then, may mga cabinet po sa baba. Ito na rin po yung exhaust fan para po sa cabinet din po at saka sa lutuan. So, ayun, may cabinet pa rin po. Daming mga cabinet. Maganda po kasi sa pag maraming cabinet po ang inyong unit, mas natatago nyo po yung mga gamit po na hindi siya kailangang nakalabas at nagmumukha pong spacious yung inyong space. So, dito po sa side po na to, pansin naman po natin, ito po yung ginawa nila sa kanilang toilet and bath. Naglagay po sila ng tiles, pininturahan po dito yung side po na to. And ayan po, no? Ito po yung nangyari po sa kanilang paliguan, yung shower po nila. Naglagay po sila ng tiles kaya nalink. Mas maganda po yung itsura niya. And meron din tayo siyang ventilation dito. At the same time, ayan na po, nilagyan lang po nila ng mga unting accessories dito po sa kanilang CR. So ayan, tara, akitin naman po nila natin yung second floor para makita po natin yung mga idea na pwede natin gawin sa taas. So ayan, kung mapapansin po natin, napakalaki po ng space or yung daanan po natin sa hagdanan, malaki po siya at maluwag. So dito po, pag-akit po natin, bubungad sa atin, meron po silang nilagay po na shelves dito.
Pwede nyo po itong gayahin na idea na to para hindi po siya diretso sa pintuan po ng inyong kwarto. So, ang ganda po ng pagkakadesign. And then, dito po sa side po na to, ang ating first bedroom. Dito sa first bedroom po natin, double deck po ang ginawa nila para kung meron po kayong magkapatid na anak na pwede po magsama sa isang room, pwede po. So, naglagay po sila ng study table dito at nandito po yung cabinet. Ayan, para sa lagayan po ng mga damit. Then, nakapaglagay po sila ng maliliit pa dito na lagayan ng mga pictures or something. So, ito po yung first bedroom. So, because this is 45.5 square meter po ang ating floor area, pwede naman po kayong kumuha dito until 2 to 3 bedrooms po. Dito po sa ginawa nila, yung isa pong room nila, ginawa po nilang study room or working space. And then, naglagay po sila ng cabinet dito, pwede pa pong paglagyan ng mga gamit. So, ito po, na-maximize po nila yung space po nito. And then, dito po sa side po na to, yung kanilang master's bedroom. Nakapaglagay po sila dito ng king size na kama. Malaki pa po yung space natin dito sa master's bedroom po nila. So, naglagay pa po sila dito ng study table. Andito po yung cabinet para sa ating mga damit. And, ayan po, may mga bookshelves pa po tayo dito sa bandang side po na to. Pansin nyo po na nilagyan na po nila to ng ceiling. Napakataas po pa rin ng ating ceiling, kaya nagmumukha pong spacious yung lugar. So, this is the idea na pwede nyo pong gawin sa inyong mga unit at pwede nyo pong pagkunan ng design. So, tara, pag-usapan naman po natin ang presyo. So, magkano nga ba magiging presyo ng ating duplex unit na meron pong lot area na 50 square meter at floor area na 45.5 square meter dito po sa Tansa, Cavite? Nag-start po tayo sa price na 2,134,816 pesos. Meron po tayong discount ngayon dahil tayo po ay opening price na 50,000 pesos. Ang ating net po na total contract price ay magiging 2,084,816 pesos. Meron po tayong reservation fee na 15,000. Meron po tayong equity or down payment na 404,816. At payable po ito ng 30 months, kaya ang magiging monthly nyo po sa down payment ay 13,493 pesos. Ang ating total loan value naman po kay Pag-ibig ay 1,665,000. Ang ating monthly amortization po kay Pag-ibig, 10,844 pesos. And meron po tayong required income na 30,984 pesos din po. So in case po na hindi po kayo pasok sa required income po natin, pwede po dito ang co-borrower kahit po hindi po immediate na family po natin. So in case po na meron kayong mga katanungan regarding dito at sa requirements and sa computation po natin, depende po sa mga unit po na magugustuhan po natin, pwede nyo po kaming i-contact sa mga number po na makikita nyo sa screen, at the same time sa aming page, or pwede nyo po kaming i-message dito po sa YouTube na nakikita nyo po ngayon. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng duplex na unit na located lamang sa Tansa at napaka-accessible kung ikaw po ay nag-work sa Manila or kung gusto nyo po maging accessible papunta po ng Maynila, perfect for your big family, at the same time duplex na, kaya may malaki na pong space, i-check nyo na po ito. At the same time, kung di pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated po kayo sa aming mga postings sa mga bahay po na kagaya po nito. Again, maraming salamat po and magandang araw.